Bermuda. Ito yung bahay po dito. Bermuda. Marami ka pang halaman. Running water. Nabaha dito tayo, hindi ano? Mataas eh. Ha? Gandang labahan mga kaparmlat oh. Hindi ka tayo nag-fish pan dito. So may kalamansi, sampalok, langka, mangga, atis. Ano po ito? Ano po ito? Kape. Kape, ganyan pala kape. Tapos ito, ano yung paminta dyan? Ayan, paminta. Hello mga kaparmlat, and driving po tayo ngayon. Papunta tayo dun sa 1 hectare na inalok sa atin, bago lang ito. So maganda daw po ito mga kaparmlat, merong magandang ilog, tapos yung property may creek mismo sa loob, at marami daw po itong tanim talaga. So ito mga kaparmlat yung dinaanan natin mula bayan ng Tagkawen, Quezon. Bali halos nag-travel tayo ng mga 20 minutes drive sa motor. So okay naman po yung mga daan, ecotourism road po yung daan, at marami pong dinidevelop na kalsada. Tulad po nito na pinapalaki na yung kalsada. So, kaya madidevelop talaga yung mga daanan dito. Ayun mga kaparmlat, malapit-lapit na daw po tayo. Ayun na nga, andito na tayo. Bali, kompleto yan tayo ng bakod, papagalon. Hanggang ilog, yung bakod mo. Okay. Ayun mga kaparmlat, bali si tatay po yung may-ari. So, tinuro niya yung hangganan doon. And may fence po siya na barbed wire. Tapos mga madri kakao sa harap ng kalsada. And yan, binabaybay po natin yung frontage niya. So, ang tansya ko dito mga ka-farmlat, nasa 40 to 50 meters yung frontage niya. Ay mga ka-farmlat, pangit lang yung harap niya kasi may bakod po. Ayan. Puro anto madri kakao. So, yung frontage dito hanggang dito rin sa bakod. Sa 40 to 50 meters po yung frontage dito property. So itong bahay tayo sa ito. Okay. So ito po ang itsura ng loob ng lot. Ayan. Overlooking din siya. Maganda yung pwesto. Ito yung hagana niya, no? Nasisense ko mga talaga farmland, mukhang lugar maraming ng tanim at saka maganda to. Tsaka Malaking medyo flattened po ang area. Lalabas yung sobrang ganda ng property nito. Ang tanim niya mga saging. Kung at nalilinis po yung nagagrass cutter. Ganda po ng saging. Senyorita yan, ano? Ito ay banlin. Okay. CR nyo. Nasa baba. Ang fruit bearings ay santol tsaka extra apple. Yan. Yan. Saging po uli. May guyaba no mga ka-farmlat. Saging. Okay. So itong creek nasa loob. Nasa loob ng property. Okay. Ito mga ka-farmlat to, ang ganda. Ayan. May creek sa loob. Ay, may isda oh. Tabi po. Ganda po dito.
Parang ang sarap po dito maglaba. Gandang labahan mga ka-farmlat, oh. Ayan, marami po langka itong tanim. Maraming fruit bearing trees po. Ayan. Langka, then sarapol uli. Langka, guyaba, no? Pati ka tayo nag-fish pan dito. Hindi na magawa. Sakop mo to. Lalaki ano? Mga mahuganing lalaki, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 na puno. Eh, napakasipag po ni tatay mga ka-farmlat kasi puno talaga ng tanim ang property. Yan, kung mapupuntahan nyo lang, talagang puno. Yun nga lang, hindi na siya masyadong malinis kasi nagtatanim po sila tatay ng palay doon sa isang farmlat for sale. Doon ko sila na-meet. So, sinamahan po nila ako dito sa property na to. Sa kanila pala mismo to. Sarap. Saan ang daan tayo? Natin to. Ba't hindi kayo sa tabing kalsada nagbahay? Ah. Ganda, oh. Bermuda. Ito yung bahay po dito. Bermuda. Marami ka pang halaman. Sino nakatira dito? Ah, okay. So, may kalamansi, sampalok, langka, mangga, atis. Ano po ito? Ano po ito? Kape. Ah, ganyan pala kape. Tapos ito. Paminta. Alin ang paminta dyan? Yan, paminta. Ah, yan pala ang paminta. Okay. Ano pang tanim dito? May kalamansi ang pananim. Ang kalamansi. So, may mga pinya rin na tanim. Di lang maabiyad. Daming gawa ni tatay. Santol uli. Mangga. Saging. Guyaba na naman, oh. Pinya. May bayabas. Saging na saba, oh. Tibain na. Yan. Senyoritang saging. Sagingan uli. Matataba ang saging dito. Yan ang ilog. Naliliguan yan. Wow, ganda ng ilog mga ka-farmlat, oh. So yan ang muhon. Ay, ang kabila hindi na sakop. Ay, hindi to sakop. Yan dyan pala tayo dapat. Ito yung pagitan. Ganda, oh. Ah, ganda. Nature na nature mga ka-farmlat. Pwede kayong maligo, magawa ng fish pan, maglaba. So, kalsada ang harap, ang likod po ay itong ilog na to. Mga ka-farmlat, mula dun sa may Madrid Cacao na yan,
Naka-boundary dito yung mga nyog. Ayan. Ayan. Tapos marami siyang saging dito. Tapos dito naman ang boundary ay nilagyan po ng mga mahogany. Yung mga mahogany na po. Sa'yo pa yan. Yang mahogany, sa'yo pa rin. Laki oh. Uy, haba no. Oo nga oh, laki oh. Tuwid na tuwid pa. Yan, may mahogany pa ulit. Yun pa. Apat na mga malalaking mahogany ito. Nakakailang harvest po kayo ng nyug dito? Ha? Nakakailan naman? Ilan? 700 buo. Dami rin kahit maliit na sukat. Tsaka ano, maraming bakante pang tagtataniman. Oo. Mababa pala iba eh. And mga kapamlat, halos naikot natin yung buong property. Yan, malapit na ulit tayo dun sa bahay. So flat land naman po siya mga kafarmlat at napakaganda rin talaga. Medyo madamo lang talaga, kulang lang sa konting linis lang. So ayan mga kafarmlat, dun sa bahay ni tatay, doon sa, ayun yung bahay na yun, may source ng kuryente doon, tsaka ito po yung nagsusupply na tubig. Ito po ay Kawasa. Katawasa. Kasi tagkawayan ano. Katawasa. So 60 po monthly ang binabayaran lang nila. So laking tipid po sa tubig niyan. Tapos sa loob po ng property may creek pa sa loob. Tapos dun sa likod ilog. Running water po yan. So ayan, recap tayo mga kafarmlat, summarize natin. So itong property ay yung positivity niya nakikita ko. Unang-una, tabing kalsada siya. Ikalawa po, tabing ilog. Ang ganda ng ilog. Talagang sobrang nakakailag yung ilog doon. And ikatlo, bibihira po sa property yung may creek sa loob na continuous. So ang ganda ng property kasi may creek nga po sa loob. And then ikaapat, isa pa sa nagustuhan ko, may source ng kuryente, may source ng tubig at napakamura ng tubig, 60 pesos lang per month. At ika-lima na ba? Ika-anim sa isa pong nagustuhan ko, talagang sobrang daming produkto, maraming tanim, maraming fruit bearing trees na po. So yung negative side naman sa nakita ko sa property, unang-una medyo ano lang siya, medyo madamo, yun lang. Medyo madamo kasi napapabayaan po nila dahil tauhan po sila ngayon ng ibang farm. So nagtatanim kasi sila ng palay. So doon sila nakatutok, kaya tsaka nag-aalaga sila mga hayop. So doon, kaya medyo bihira lang sila doon, na uwi-uwi lang. So kaya talagang binibenta na nila, hindi na maabiyad. And then at the same time mga kafarmlat, medyo manahan kasi gusto nila ibenta yung portion na mana po nila. And yung isa pa sa negative side is syempre yung dokumento niya, ongoing po, nagpapatitulo na sila. Inaabiyad na po yung papel. So syempre kung mabibili nyo, hindi direkta na po sa pangalan nung bibili. So ikatlo, syempre sa negative side din niya, ikatlo, syempre mga farmlat, may bahay kasi. Then kompleto, may source ng kuryente, tubig, maraming produkto, tabing kalsada. Yun, may presyo po. Yun yung isa sa negative side niya.
may presyo rin. So, pero hindi rin na rin lugi dahil yun nga po, maganda naman talaga yung property. At doon naman po sa presyo niya, sagot niya na yung agent commission and mayroon siyang 100,000 na allot budget sa kung ano man pong pagbabayaran sa dokumento. So, yun po, yung allot budget niya, yung 100,000 po. Hello mga ka-farmlat, and ang oras natin ngayon ay alas 5 na. Hindi pa tayo nagtatanghalian dahil walang masyadong kainan. Ayan, and kakatapos lang maghanap ng mga lupa. Ayan, ito po yung ating tanghalian ngayon kasama ng merenda. Pandesal. Kahit po tayo mga ka-farmlat. Ang sarap mamuhay sa probinsya. Sariwang hangin at ang sarap sa tenga ng tawa ng mga bata. Ang sarap dito tumanda. Kaya kung wala ka pang probinsya, handang tumulong ang grupo namin para mahanapan po kayo ng retirement plan. Investment farm, ganun din ang bakasyonan. Kaya tara na, dito sa Quezon Province, habang mura pa ang mga lupa. Kaya sa mga nais pong mag-inquire, ayan po ang ating FB account, Facebook page, WhatsApp and Viber. Para sa susunod, kayo naman po ang maservisyohan namin. Maraming salamat po.